Shalom Aleichem sa bawat isa at tayo ay patuloy na walang sawang nagpapasalamat kaya Kadosh Baruch Hu sa banal na pagkakataong tayo nagkakatipon-tipon upang ating mapakinggan ang kanyang araw-araw na rasyon ng pagkain ng ating kaluluwa na yan ang tinatawag ng mga weekly Torah parashiot or the portions of the Torah or the Sidra o ang mga passages of the Holy Torah which we all know very well by heart ay ito ang divine instructions for our daily life. It is no longer the false understanding or the false teaching that it is just the law of Moshe Rabbeinu. It is far deeper than that. It is the divine instruction of Hakadosh Baruch Hu Hashem for our daily life. And when you say instruction, it means there is a guide or there is uh, a way by which Hashem is directing his covenant people. These are not just ordinary people, but these are the covenantal people which belongs to Israel. And in this week's Torah portion, we had been so blessed by Hakadosh Baruch Hu to feast on two parashiot. And these parashiot are Parashat Matot, which speaks of the tribes of Israel, which in a deeper teaching, it refers to the internal dimension of the teaching of Hashem with regards to our words, the the importance of the words of our mouths, as the king, the great king or the greatest king of Israel once said and alluded to from scripture. And he said, and I quote, "Let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight." So the words of my mouth, that is so powerful. And with the words of our mouth, as Yeshua the Messiah said, we are going to be held accountable. Lahat daw ng mga sasabihin ng ating labi, tayo ay magkakaroon ng araw ng pananagutan sa mga salitang ito. Lalo pa sa mga salita na mayroon kaakibat na pangako. Tayo ay nakapangako, tayo ay nagbigay ng panata, o tayo ay sumumpa lalo na. Kaya nga yan ay mariing binibigyang babala ni Hashem na huwag tayong susumpa dahil ito ay isang bagay na hindi magiging maganda sa atin kapag ito ay hindi natin tunay ng malalim na nauunawaan. Ang pagsunod sa kanyang salita ay tunay na ating sinasalita ng merong yes and amen. Other than that, ito na ay napakalaking panganib sa bawat isa sa atin. Inuulit ko, itong internal na declaration ng ating pananampalataya ay ito ay merong kaakibat na salita. Salita na kung saan magdudulot ng malalim na epekto hanggang sa heavenly realm. It is like a powerful agent filled with potential energy. Kung ito ay sinabi out of faith, kung ito ay binitawan out of a good intention of the heart, it will produce blessings. It will produce life. It will produce abundant life sa mga taong tunay na nananalig batay sa salita ni Hashem. Sa kabilang banda, kung ito naman ay binitawang salita, ngunit ito ay hindi maganda.
ito ay wala sa lundo ng pananampalataya, not from the weight of faith. It may also be destructive, it may be very harmful, and it may be death. So, this thing na kung saan ay bago pumasok ang Binay Israel doon sa Eretz Kodesh, pinaiigting ni Hashem sa bayang Israel na pakaingat-ingatan ang bagay na ito. Remember, the house of Israel, the Jewish people, the believers of old during the time of antiquity ay mga or lagoyim as classified the light to the Gentiles simply because of God's eternal covenantal promise na na sinabi niya na ang the Jewish people, the the children of Israel are called to be head over shoulder ng mga nations of the world. So, with high calling comes with high responsibility and it goes with high accountability. At ganun din sa bawat isa sa atin who are Torah keepers, we are Shabbat keepers, we are believers of Yeshua, Mashiach ben Yosef. We are also in that same category. Why? Simply because God has entrusted to us the, the words of His eternal promises coming from the Brit Hadashah and also coming from the Holy Torah and also from the words of the prophets and the writings combined all together. So the second portion of this remainder of the Torah passage is Parashat Mas'eh. Parashat Mas'eh is in English is the journeys or the journeyings. Sa Tagalog ang paglalakbay ng Binay Israel. At makikita natin na nasa kahuli-hulihang paksa ng Sefer Bamidbar. Ang tanong ko ay bakit inilagay doon? Ito ba ay mahalaga? Yung pagsasanay ng, ng salita ni Hashem na yung mga lugar na kung saan sila ay nagsimulang maglakbay at yung lugar na kung saan ang kanilang hinimpilan, yung kanilang hinintuan at mula doon sa kanilang natapos na hinimpilan or kinaratnan at sila naman ay magsisimula ulit mag-journey, umalis, papunta na naman doon sa susunod na kanilang destinasyon hanggang sa doon sa pagdating doon sa destinasyon na yon, sila ay hihimpil kung gaano katagal man loobin ni Hashem. At pagkatapos noon, uulitin na naman ni Hashem yung lugar na kung saan sila ay humimpil para sila na naman ay magsimulang bumiyahe. Ano ang halaga nun? Bakit inabot ng 42 na journeyings o paglalakbay kung bibilangin mo, sino ba nakabilang nito? Si Hashem. Ibig sabihin, talagang mahalaga para sa Kanya ang lahat ng mga yugto, ang lahat ng mga mga estasyon na pinuntahan, the stages, the the events that took place, good or bad. It is very, very important in the heart of Hakadosh Baruch Hu. Again, let me say it again. Whether good or bad, it is very important in the heart of Hashem. At dito'y makikita natin ang ang paksang ito
ay mukhang mas marami ang hindi magandang nangyari, hindi ba? Sa dami ng karanasan ng Binay Israel, pero mo sa kahuli-huli ang pagkakataon ay inulit ni Hashem. Di ba? Hindi ba pag meron kang nakaraan at ito ay isinariwa sa iyong harapan, hindi ba kung atong karanasan ay hindi maganda, kadalasan ito ay nagbibigay sa atin ng alala ng kahihiyan? Hindi ba? Pero bakit inaalala ni Hashem itong mga nangyaring ito sa Binay Israel? At tandaan natin ito, sinabi rin ni Hakadosh Baruch Hu yung mga karanasan niya sa Binay Israel dun sa dako na kanilang hinimpilan na kung saan siya ay nagalit. Pati ba yun? Pati ba yun na kung saan sinariwa ni Hashem? O gusto ba niya na ang bayang Israel ay magkaroon ng feeling of guilt and shame and fear and condemnation? Makondena ang bayang Israel dahil dito ay inaalala niya sa makatuwid. May malalim na aral ito. Sa makatuwid, ang iniisip ng maraming tao o yung mga itinuro sa atin ng maraming mangaral ay hindi kadalasang pareho sa puso, sa perspektibo ng Torah, hindi pareho sa perspective ng puso ni Hashem. Kung bakit niya ito binibigay sa ating mapagkainan, yung ating nakaraan, yung paglalakbay ng ating buhay, na kung saan ay orkestrado ni Hashem. Ito man ay dahil sa binunga ng ating katigasan ng ulo, ito man ay bunga ng ating maling kapasyahan. Tandaan natin maigi, ito ay pinahintulutan ni Hashem. Whether it may be a traumatic experience, whether it may be a shameful past, whether it may be a very damaging to our image and reputation whatsoever, Hashem, who is Ein Od Milvado, who is on top of everything, and He has allowed it, He must have a better reason why He has allowed it. Let us open our hearts in the deepest way possible. Let us take away as much as possible yung mga natutunan natin sa mga false religious belief system. Na kung saan ay very frustrating kung minsan or sometimes it is very damaging, if I may say, na sinasabi ay nagkasala ka na so maaaring hindi ka nakarapat-dapat sa mga best promises and best rewards ni Hashem. Doon ka na lang sa mga pwedeng mga considerations and consolations o tinatawag na pasang-awa. Kasi ang sama na nakaraan mo eh. Ang sama na nakaraan mo. Oops, medyo dekuryente pa yon ha. Medyo ang masakit dito, pinaniwalaan mo ba? Did you believe the teachings of the pulpiteers? Did you believe the teachings of the lecturers? Did you believe the teachings of the pastors? Did you believe the teachings of the bishops? Na kung saan ikaw ay naniwala and it caused you to be a lesser person that you should be if you have only had the chance and the privilege to hear what the words of Hashem directly is trying to teach us from the words of His Holy Torah. And now, given the privilege, having said all these introductory precautionary measures that we should have not eaten or believed and received, di sana ito ngayon ang sinasabi ng direktamenting salita ni Hakadosh Baruch Hu. Are you ready? Are you ready to listen to it?
I hope you are. So open your Bibles, your Tanakh, to the book of Bamidbar or Numbers chapter 33. And let us read from the Lashon HaKodesh because there is no language or translation that can ever equal or even come close to the holy mother tongue Hebrew scripture is spoken by Hashem himself. Chapter 33 verse 1, and allow me to read it from the mother tongue Hebrew. Ele mas'e b'nei Israel. These, ele, plural, these are the journeys. Ele mas'e b'nei Israel. These are the journeys of the children of Israel. Asher yatsu me'eretz Mitzrayim, who went out from the land of Mitzrayim, laid Sivotam beyad Moshe ve'Aharon, with the armies under the hand of Moshe and Aharon. Now let's read verse 2. Verse 2, we say, or we read, Vayichtov Moshe et Motzaehem. Look at this. And Moshe wrote their goings out. If you remember, my friends, in Shabbat, there are two to be considered. The Erev Shabbat and then also the Motzei Shabbat. The Erev Shabbat starts from Friday evening. That is the ushering in of the Shabbat. We call it Erev Shabbat. And then on the Saturday night, that is around 5 p.m. or 6 p.m. thereabout, or 6:30 p.m. around the time, we call it Motzei Shabbat, which means the going out of the Holy Shabbat of Hashem, or the departing of the Shabbat. So here we come across the word, and it says, listen very carefully, and to you here with me, let us give the full respect because it's such of great importance, and I can sense the presence of the Ruach HaKodesh. It says, Vayichtov Moshe et Motzaehem. It means, in English, it says, and Moshe wrote their goings out according to their journeys. According to their journeys, less Mas'ehem. Mas'eh, journeys. Their journeyings. Less, it says, et le Mas'ehem al pi Hashem. What is the meaning of that? By the commandment of Hashem. It means every beat and every detailed movement of Bnei Israel are divinely orchestrated by Hashem. Nothing can ever happen without the divine instruction of HaKadosh Baruch. These are the Torah, not the law. That's why the Torah is the divine instructions for our daily life. That must be very crystally clear in our understanding, in our thought process, that this is such of great importance. But we can only see this from the light of the Holy Mother Tongue, Hebrew Scriptures. Hindi na natin ito makikita sa English translation. Lalo na sa Tagalog, wala na. Sa Yonara na. Hindi na natin ito makikita. That is why napakahalaga, it pays to learn the Mother Tongue Hebrew Scripture. Tapos ang sabi niya dito ay Al-pi Hashem ve'ele mas'ehem leimot sa'ehem. Look at this. It says, Al-pi Hashem, and it was according to the commandment of Hashem ve'ele, and also these are the mas'ehem, which in English it says, these are their journeys. Ito ang kanilang paglalakbay
according to their going out. Ayon sa kanilang pag-motsaihem. Ayon sa kanilang pag-alis. In other words, malaki ang kinalam. Please, 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 samahan niyo ako. Napaka-importante po. Pag binasa mo to, parang, it's boring. Ano ba to? Yung paglalakbay. Ibiro mo 56 verses. Difference, 56 na versikulo. Yung kanilang paglalakbay. Sinabi to, sino nagsabi? Si Hashem. Meron ba siya sasabihin na wala lang? Hindi. Ibig sabihin makinig ka. Baka ito'y may kinalaman sa buhay mo. Baka ito'y may kinalaman sa paglalakbay mo sa iyong buhay. Nakaraan, makasalukuyan, at sa iyong hinaharap. Tandaan po natin, what has been said will be said again. What has been done will be done again, for there is nothing new under the sun. Sinabi yan sa aklat ng Ecclesiastes, the words of Hashem from the mouth of the wisest man who lived on the face of this earth, Shlomo HaMelech, King Solomon the Great. So lahat ay pinangyayari niya. It's divinely orchestrated because Hashem is Ein Od Milvado. He is over all the earth. He is in full management. He is in full control. Everything is under His directive. Paano po yung mga kasalanan ko? Ano yun? Si Hashem din yun? Hindi, ikaw yun. Atin yun. Pero ang tanong, sino nag-allow nun? Si Hashem. Si Hashem. Pinangyari niya yon kasi meron siyang magandang plano doon. At hindi niya tinuldukan doon. Inuulit ko po, hindi niya tinuldukan bagkus ito ay ginawa niyang sanctified. Binukod. Binukod niya ito kung mauunawaan natin na He is on top of the situation of our past, whether it may be good, whether it may be bad, whether it may be shameful past. The point is this, my friends, Hashem is on top of the situation. And here we will see the beauty of the plan of God. Kaya pala sinabi ni Rabbi Shaul, aka Apostle Paul, in Romans chapter 8, verse 28, and I quote, all things work together for good. All things work together for good. Pag sinabing all, it means everything. It works together for good. To those who love God, and to those who have been called according to His purpose. Ibig sabihin nun, kapag tayo ay may mga ginawa intentionally or unintentionally sa ating nakaraan, at ito ay napakapangit, napaka sagwa at nakakahiya, aba, huwag tayong makondena. Huwag tayong makondena. Bakit? Hindi naman natin pwedeng magawa yung kundi pinahintulutan ni Hashem. Dahil doon, sa ating nakaraan, kung ito po ay ating dalisay na pagsisisihan at tatanggapin na ito ay mali, ang problema kasi, ito problema. Yung mga ginawa o nagawa po natin, tapos ayaw natin tanggapin na mali, bagkus binibigyan pa natin ng dahilan o binibigyan natin ng katuwiran o binibigyan natin ng justification o kaya ibinibintang natin ang pagkakamali sa ibang tao kung bakit natin ito nagawa, yun ang napakamaling-mali. Pero ang sabi to those who love God, kung mahal mo ang Diyos, ibig sabihin, nanaog na sa iyong pagkatao ang kapakumbabaan. Nakilala mo na siya ay Diyos na hindi mo dapat sinaktan. Dahil nadususugatan ng kanyang puso, nasasaktan siya. At nalaman natin na, wow, ano ba itong ginawa ko? Nakakahiya ito dahil sa Diyos na nagmamahal sa akin. Yun na nagtulak sa atin ng dalisay na pagsisisi. Iba po yun. Yun po ay isang bagay na kung saan yung ating pangit na nakaraan, pwede natin hindi kahiyan pagkus ito ay ating i-sanctify. Ang ibig sabihin ng to sanctify, to set it apart.
ibukod natin para dito sa mga mali nating karanasan o makasalanang pamumuhay na ating pinanggalingan, yung ating our journeys of our past can be turned around for good. Because nothing can ever be so beautiful in the heart of Hakadosh Baruch Hu. Nothing, and I will say it again, nothing. Walang ibang gaganda pa sa puso at pananaw at paningin at damdamin ni Hashem ay doon sa pusong dalisay na nangagsisisi. Para tayo magsisi, di ba aaminin natin na ang ginawa natin ay isang kasalanan? Aaminin natin na ito hindi naging kailanman kalugod-lugod kay Hashem. Kahit pa sabihin mo ginawa ko 'yun para sa para sa kabutihan ng iba. Parang yung ating mga pangulo, yung ating mga pinuno ng bansa namin dito ay nakakatuwiran. Ginawa daw niya para sa kabutihan na nakakarami kaya ang dami niyang pinagpapatay. At hindi niya ito nakikitang mali. Ito raw ay pinatupad nila yung tokhang and all the criminalities dahil meron daw mas maganda silang plano. So ito ay kailanman hindi pwedeng matawag na isang teshuva o dalisay na pagsisisi dahil wala silang tinanggap na mali nilang ginawa at lalo pa wala silang pagsisisihan. So, hindi ito at hindi para sa kanila ang salita ni Hashem na ito. Ito yung mga tinawag ng Diyos, those who He had called according to His divine purpose. Ito yung mga tinawag niya at nangagsisi. At pagkatapos ng nagsisi, gumawa ng tikunim. Alam mo yung tikunim? Yung pagtatama na ng mga mali. Handa nang sabihin, nagkasala ako sa akin nakaraan. Hindi ito para dun sa mga taong, naku, hindi man lang nila meron pa nga pinagmamalaki yung kanilang kasalanan. Yung imbis na kahiya, na hindi na nila kinahiya, kundi pinagmamalaki pa nila dahil dito ako ay nakatulong, ako ay nakapagbigay. Kagaya ng si Robin Hood. Robin Hood, yung pelikula, hindi tao na Robin Hood. Yung gumagawa ng masama, nagnanakaw dito, nagnanakaw, binibigay sa mahihirap, mali po yun. Yun po ay maling-mali. At hindi tayo dapat maging ganon. Ang tinutukoy po rito ay walang iba kundi yung, yung salitang ang transition, the journeys of the transitions of life. Ang topic ko po rito ay the lifetime journeys of transitions. Ano ba ibig sabihin ng transition? Transition, sabi po ng Webster Dictionary, at sinabi rin ng Grolier's Dictionary, sinasabi ng iba't ibang dictionaries, the meaning of transition is a process or period of change from one state or condition to another. Yung transition, paglipat, may pagbabago. Ang ibig sabihin nun, yung puso, damdamin, pananaw ng tao na kung saan ay may pagbabago. At napakahalaga po dito sa paksang ito ng Parashat Mas'eh, yung journey. Ang tanong meron bang nilikhang pagbabago sa iyong isip, sa iyong puso? Nagdulot po ba ito ng dalisay na pagsisisi? Inamin ba natin na ito'y mali in the first place? Kaya sa ganun pag naamin natin ito, makikita natin ito pala'y kasalanan. So hindi pala ito dapat itago. Bakit? Ang dapat dito, lalo mong ibilad, buksan, aminin sa presensya ng ating Amang Banal na Diyos. Dahil wala naman tayo maitatago sa Kanya. Isang bagay na kung saan ito magbabalikwas ng katotohanan ng ating pananaw. Hindi na natin kinakailangan ito kahiyan.
Hindi na natin kinakailangan pilit na itago yung ating nakaraan at magpanggap ng hindi naman tayo yun. Pagkus pwede tayong lumabas sa taguan ng ating mga silid at sabihin, ako yun, ako yun. Yung tao, nagkasala ng ganito, nagkasala ng ganyan. Ngunit, hindi na ako nahihiya sapagkat meron akong Diyos na tunay na umako ng kasalanan na dapat akin pagbayaran. Kaya na dapat kong pagbataan araw-araw hanggang sa ako'y mamatay, ngunit meron nagbata at umangkin ng aking kahiyan. At yan ay malinaw na sinabi sa aklat ng Yeshayahu or Isaiah, chapter 53. At yung ating kahiyan ay kanyang dinala, yung ating parusa ay kanyang tinanggap at ginawang parusa niya at sa kanyang mga latay, tayo ay kanyang pinagaling. At ang tinutukoy ko walang iba kundi ang ating Panginoong Yeshua. So, sa paksang ito, dito ay magkakaroon ng malaking pagbabago ng ating paglalakbay. Spiritual man, kaisipan man, pagsasalita man, at higit sa lahat, ang ating pakikipagdaupang palad kay Hashem, kay Hakadosh Baruch Hu na gustong-gusto niya na mayroong a broken spirit and of a contrite heart, and he who humbles at His word, He is so delighted and He will never despise. Hindi niya tatalikdan. Ang tanong, tayo po ba yun? Tayo po ba ay kinain nila mo ng takot at nandun ba sa ating katagalan yung mga salitang, what if? Kung sana hindi ko sana ginawa. Alam mo yung mga salitang yon, kung sana hindi ko ginawa, yun ay salita ng talunan. Yun ay salita ng taong walang tigil na nanghihinayang pero wala namang ginagawang aksyon para siya ay makabangon doon sa salitang regret. Patuloy lang siya nagre-regret pero alam mo yon, natali na siya doon sa sa bilog. Alam mo yung hamster na meron siyang hamster wheel, ikot ng ikot, ikot ng ikot na parang wala naman siyang pupuntahan. At kapag siya ay nagsasalita, pag sinabi niya, alam mo kasi ganito lang ako, he will start his words of pity, kaya nagbibigay siya ng pity party, at marami siya nakukuhang simpatya dahil dun sa kanyang maling konsepto. But it is about time to get out of that fear and step into that faith. Because fear is what if, but faith is even if. Ang faith ay kahit na nagawa ko yun, kahit na nangyari sa akin yun, I am free because Hashem has set me free. Yeshua the Messiah has set me free. And I know now, and I can shout from the housetops, what will make him, what will make him be well pleased, and what can really bless other people and stop feeling condemned and stop feeling guilty forever and ever. At iisipin parati na, what if? Pagharap ko sa araw ng Judgment Day, what if? Ano ang sasabihin sa akin ng Diyos na hahatol sa akin? Bakit mo kasi ginawa yan? Bakit mo? No more. No more of that sort. No more. Why? Because the miraculous working power of the blood of the Messiah, Yeshua, will cleanse us from all sins. It will take away all of our guilt and condemnation because of the miraculous working power of the blood of our Lord and Messiah, Yeshua. Therefore, we will no longer live in that life of defeat and shame and fear and condemnation, but we will now live in the life and in the lifestyle
of faith, my friends, the genuine faith. And we can move on. And to those people who is still afraid of the shadows of their past, please tell them, do not, because we cannot outdo the past, but we can surely live by the present and the future because of Hashem, our Father, who is always guiding us through. And you know what? His plan is not for here only. It is not for here and now. The plan of the Almighty Father God in heaven is up to eternal eternity, eternal life. He wants to walk with us. He wants to see us as his children, rejoicing, jumping, praising him, being with him in the new heavens and in the new Jerusalem. He wants to spend with us. And he wants us to be assured that we are already overcomers of our bitter past, the bitter memories of our engagements that gave us such shame and fear and condemnation. Even if so many religious people will toss the fiery darts of condemnation. Ayan ka na naman, ginawa mo kasi yan. Hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo. You know, these people